Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Pisces, we have separation. Ayan. Time apart from your partner is on the horizon. Ayan. So, you know what? Yung separation na to could be separation na as in maghihiwalay, no? Yung magkarelasyon, pwedeng may ganon. Kung meron mang ganito, no? Na kung meron nakaka-resonate sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin nito na medyo matagal na to. Matagal nang may lamat ang inyong relasyon, matagal nang may hindi kayo pagkakaintindihan. Maybe you've been trying to patch up kung ano man yung hindi ninyo na pagkakasunduan, pwedeng ganon. Or kaya, yun, baka this is the time, no, na talagang hindi na mapipigilan, hindi na maayos, kaya maybe this is it, na maghihiwalay ng tuluyan. But of course, this is not for everyone, okay? This is not for everyone, so just take as it resonates, okay? Mayroon din ako napipick up na baka ang iba, ang separation na to is separation in a way na magiging LDR kayo. Kasi for whatever reason, pwedeng dahil siguro dahil sa trabaho, pwedeng ang iba sa inyo kasi mag-a-abroad ang isa sa inyo. So, mag-a-abroad kaya magiging LDR kayo. Or po pwedeng ang iba sa inyo, will be assigned to a different province, a different city. Kaya magkakalayo kayo geographically. At hindi ibig sabihin dito na magkakalayo kayo na tuluyan na maghihiwalay. No? As in, yung nasira ang relationship. Although, ang iba sa inyo gano'n ang sitwasyon, pero ang iba maaring maghihiwalay kayo lang ng geographically lang. Okay? Yung kasi magtatrabaho ang iba sa ibang lugar. No? So, pwedeng may ganong magaganap. So, reaching your goal, everything you want from this connection will manifest in the near future. Ayan. So, maybe because you are working on it. Maaring kayong dalawa, you are working on it. Maaring yung goal ninyo rito, gusto ninyong dumating kayo sa puntong magpapakasal kayo. Diba? Maaring yun ang relationship goal ninyo. Abot kayo doon sa pagpapakasal, mag-aasawa kayo in the near future. And yeah, maybe you are working on it. Both of you, talagang inaalagaan ninyo yung inyong relasyon, nagkakaintindihan kayo, pinag-uusapan ng problema kung meron. Kaya in the near future, talagang mamamanifest ninyo yung kasalang ito. So, we have true love. This is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. Wow. So, maaring ito na siya. 'Di ba? Maaring ang iba sa inyo pansamantalang magkakahiwalay ng tirahan, ng bansa, 'di ba? Kasi ang iba baka mag-a-abroad at maaring yung pag-a-abroad na yan could be, 'di ba, pag-iipon, paghahanda para sa pagpapakasal. Maaaring ito na yon, yung true love mo na. Kasi yung jowa mo sa ngayon. 'Di ba? Maaaring tutulungan ka niya or tutulungan mo siya na mapaghandaan ang pagpapakasal, ang pagkakaroon ng sariling bahay, maaaring magpapatayo kayo ng sarili ninyong bahay bago kayo ikasal, yung gano'n. At paghahandaan ninyo yung mga bagay-bagay, no, nakakailangan ninyo sa pagtatayo ng pagiging, pagsisimula ng pagpapamilya, no? So, good for you. So, what else for Pisces? By the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, yes. Ayan. So, maaaring, oo nga, totoo nga, ito nga yun, diba? Maaaring yun nga talaga ang inyong relationship goals. Maaaring yun nga talaga ang ano ninyo, ang plano ninyo. This, yes, card could be also baka sa sobrang tuwa ninyo, diba? Sa sobrang tuwa ninyo na ganito na nga mangyayari, talagang mapapayes ka. Diba? Alam mo yun, yung excited ka at masasabi mo, yes, finally, yes. Yung ganon. Or pa pwede rin naman na yes ito. No? Na baka meron nag yes kung ikaw ay minililigawan, baka matatanggap mo na ngayon yung yes
answer, no? So, what else? We have no. Meron din namang no. Meron mag-yes, meron mag-no. So, baka ang iba sa inyo, magkaiba nga, no? Well, this is really talaga a reading for the collective, di ba? Kaya merong mga mensahe dito that will resonate with you. Pero mga mensahe dito na hindi magre-resonate sa inyo. Kasi hindi naman lahat ng energies ng collective masasagap natin. 'Di ba? Sa reading na ito. Kaya po pwedeng yung yes na to, ang iba mag-yes, meron ding ibang grupo ng Pisces na mag-no. So, ganun ang ganap dito. So, we have trust your intuition. Okay? Sa lahat ng, kunyari, mga desisyon na gagawin ninyo, sa mga bagay na gagawin ninyo in the near future, ano yung mga next move na gagawin mo. So, magtiwala ka sa inyong intuition. Ito yung pagtiwalaan mo, ito yung pakinggan mo, ito yung sundin mo. Kasi, yung intuition ninyo, that is divine guidance. Yan ay galing sa divine universe. Yan ay galing, no? Yung mensahe yan galing sa Panginoon, 'di ba? Kaya mas 'yan ang dapat ninyong pagtiwalaan, 'yan ang mas dapat ninyong pakinggan, mas 'yan ang dapat ninyong um, gawin, 'di ba? Rather than kung ano yung mga sinusulsul sa iyo or sinusutsut sa iyo ng kung sino man, ng mga marites, ng mga marisol, 'di ba? Kasi at least ito na yung intuition ninyo, sigurado ka na hindi kanyan dadalhin sa kung anong masamang kaganapan or pangyayari sa buhay. That will always lead you to the right path. So, we have the chariot. Yan, ta-travel nga ang iba sa inyo rito, Pisces. So, siguro, ang iba talaga sa inyo, mangingibang bayan, mangingibang bansa, or lilipat ng work ng employer, 'di ba? So, kaya siguro, pwede rin na meron ditong reassignment. Baka mapopromote ang iba sa inyo, kaya mapupunta kayo sa ibang lugar. Baka ililipat kayo sa ibang branch, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya meron travel dito ako napipick up. So, we also have Three of Swords. So, yung Three of Swords na to, this is heartache and heartbreak, 'di ba? So, feeling ko dito, kasi meron tayong separation, 'di ba? Yung pinakauna kong nasagap na impormasyon dito. For some of you, yun nga, parang merong paghihiwalay talaga kasi matagal nang hindi nagkakaintindihan, matagal nang hindi nagkakausap, hindi napapatch up, kumbaga yung kung ano man ang hindi napagkakasunduan. Kaya maaaring matuluyan na maghiwalay. So, maaaring yun yung heartbreak na ito, 'di ba? Ito yung nararamdaman ng iba. Siyempre masasaktan. But for others of you, yung sakit ng kalooban na to is because, di ba nga, meron ditong maghihiwalay geographically dahil magtatrabaho sa ibang bansa or magtatrabaho sa ibang parte ng Pilipinas, yung ganyan. Kaya parang in a way, masasaktan ka kasi mamimiss mo yung tao, mamimiss mo yung person mo. Yung parang gano'n. So, yung heartache na to, hindi because of for some of you, na may ganitong sitwasyon, hindi ito yung heartache na kasi nasira, no? Nasira na yung inyong relationship, hindi. Parang yung heartache na to ay kasi yung parang na mamimiss mo. Mamimiss mo yung taong ito kasi nga malalayo kayo pansamantala. So, we also have judgment. Ayan. So, this is an important decision na kailangan gawin ng iba sa inyo rito. So, that could be related to that separation din. Kung maaring nahihirapan siguro magdesisyon ng iba sa inyo if you are really going to let go of that person or kung ano na nga ang gagawin ninyo dito sa taong ito. Diba? So, pwedeng may ganun sitwasyon. Or, pwede rin na yung decision na to could be related to papayagan ko ba yung person ko na mag-abroad? Papayagan ko ba yung person ko na malayo sa akin? Na magtrabaho, maglilipat ng ibang branch, mapupunta sa ibang lugar, doon muna siya titira, yung ganon. So, that could be the decision that you are going to make, kung papayagan mo or hindi. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.